DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Uy, 14 tayo ngayon ng Pebrero 2025. Valentine's Day, Biyernes. Perfect na perfect yung timing, ano ha? Swell day bukas. Ay, sus may Ginoo. Marami na naman pong nagpa-schedule sa Pasig at saka sa Santa Mesa. Sa ulo ng ating mga balita, Secretary Jaime Bautista nag-resign. Vince Dizon pumalit naman sa Department of Transportation. Secretary Cesar Chavez ng PCO, bakasyon lang ng isang linggo. Pangulong BBM pinangunahan naman ang proclamation rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Iloilo City. Mag-aga sa mga Katurantadaan sa Negros, Dr. Willie Ong nag-withdraw na sa 2025 senatorial race. Sa mga walang date ngayong Valentine's Day, may payo ang Department of Environment and Natural Resources. Hug a tree. Mas maganda magtanim kayo ng kawayan. Pagkakapatay sa mataas na lider ng NPA sa Mindanao, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines at ang PNP na malaking tagumpay. Amihan, bahagyang humina, maalinsangang panahon, dala ng easterlies. Inaasahan daw po pero LPA na nasa labas ng PAR patuloy na minomonitor ng Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina ang amihan na nagdadala ng malamig na panahon at easterlies o mainit na hangin mula naman sa Pasipiko ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon kay Dan Villamil ng Pag-asa, may huling bugso pa ng amihan na inaasahan bago matapos ang Pebrero at matapos ito'y asahan na unti-unting pag-init ng panahon sa susunod na mga buwan. Samantala, isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa pero wala itong magiging direktang epekto sa bansa. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 430 kilometers northwest ng Pag-asa Island. Tatlong weather system naman ang patuloy na makakaapekto sa bansa kabilang ang shear line, intertropical convergence zone at easterlies. Apektado ng easterlies ang Metro Manila, Eastern at Central Luzon habang ITCC naman ang makakaapekto sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Kaya sa mga magde-date magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa mga biglaang pag-ulan. Mas maraming mga Pilipino ang nais na mahalin at makasama ang mahal sa buhay kaysa sa pera, bulaklak at iba pang material na bagay ngayong Valentine's Day. Kaya pala lahat ng mga flower shop masaya ngayon, ano ha? Yan ang lumabas sa survey ng Social Weather Station na ginawa noong December 12 hanggang 18. Batay sa resulta ng survey, 19% ng mga respondents ang naghahangad ng pagmamahal at companionship. 8 puntos itong mas mataas kumpara sa 11% na resulta ng survey noong December 2023. Kung kailan mas nangibabaw ang pera kaysa sa pagmamahal. Nakakuha naman ng 10% ang pera bilang kahilingan ng mga Pinoy para sa Valentine's o 5 puntos na mas mababa kumpara sa 16% noong nakaraang taon. Aba, improving. Hindi na mukhang pera mga Pilipino. Ha? Kasi nakatanggap na daw ng ayuda. Nakatanggap na ng ayuda. At yung iba naman ay may hatag na ang mga politiko. Nakakuha naman ng 10% ang pera bilang kahilingan nga ng mga Pinoy para sa Valentine's. Yan, 5% yung mas mababa ha, kung ikukumpara nung nakalipas na taon. 10% din ng mga respondent ang nagsasabing mas pipiliin pa nila ang bulaklak ha. Habang 8% ang regalo na mula sa puso. 6% ang pagkakaroon ng masaya at maayos na relasyon sa pamilya.
4% ng dami nito, ano ha? 3% naman ang sinasabing maayos na kalusugan ng minamahal. 2% naman ang groceries at pagkain, habang 2% ang happiness at tsokolate. Samantalang 67% naman ang halos 7 ng bawat 10 Pilipino ang nagsasabing ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng act of service. 51% ang words of affirmation at quality time, 33% ang pagbibigay ng regalo, 29% ang physical touch. Lumahok sa natural survey ang 2,116 respondents at may margin of error na plus at minus 2%. Hindi daw kinakailangang maging malungkot. Hindi dapat maging sad ang Valentine's Day ng mga walang makakadate ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Ang payo ho ng DNR, kung solo lang kayo ngayong Valentine's Day, yumakap na lamang sa malaking puno. Hindi naman nila ito pampalubag-lubog lamang o pampalubag-loob lamang dahil may kasama rin itong benepisyo sa inyong damdamin ngayong araw ng mga puso. Okay, doon ho sa mga nagpapako ng mga campaign material, ha? Sa mga puno, makinig kayong mabuti at sana naman mahiya na ho kayo, ha? Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, lumalabas ang pagyakap pala sa mga puno ay nakapagpapataas ng oxytocin level ng katawan, ang hormone na nagpapakalma at nagbibigay ng emotional well-being sa inyong karamdaman. Gayon din nakapagpapababa ito ng blood pressure, heart rates at nakababawas ng stress at anxiety. Ayan, ha? So, hug a tree. Sige, para naman baka sabihin nyo naman, puro kami kwento rito. Imbitado ko po kayo ngayon, sagot ko po ang lunch, ang lahat ng available. Magkita-kita po tayo sa Hulosulu. Kasi palipad ako ngayon dun. Ayaw nyo? Ini-invite na nga kayo. Choosy kayo. 10 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga, kasama naman ni Senator Amy Marcos ngayong Valentine's Day ang mga tindero-tindera, mga maliliit na mga magsasaka ng San Fernando Public Market sa La Union. Imbis na magdiwang ng araw ng mga puso, sasadyain ni Senator Amy ang palengke upang direktang marinig ang hinaing ng mga nabanggit na sektor. Alamin niya ang presyo ng mga pangunahing bilihin para makagawa ng mga angkop na hakbang upang maging makatwiran ito sa hindi pinapatay ang kabuhayan ng mga magbubukid. Layon din ni Senator Marcos na mapalakas ang lokal na ekonomiya, mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga maliliit na negosyo. Bukod sa palengke tour, makikisaya din si Senator Amy sa 18th celebration ng Basi Festival at ika-186 founding anniversary ng bayan ng Nagilian. Bahagi ng pagbisita ni Senator Marcos sa ang kanyang advokasya, ang pagsuporta naman ng lokal na kultura, turismo at kabuhayan. Bilang bayan na kilala sa Basi, ang tradisyonal na sugarcane wine, ang Basi Festival ay isang mahalagang pagdiriwang ng kasaysayan at kabuhayan ng Nagilian. Ay bagnabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, ha? At sa mga taga Nagilian, Happy Basi Festival! Doon sa araw ng mga puso, ipinagdiriwang ngayon ay ika-100 at isang araw. 101 na pala ngayon. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile, mas kilala sa tawag na Manong Johnny. Si Enrile ang kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyong Marcos. Ipinanganak siya noong 1924 sa Gonzaga, Cagayan. Siya rin ay kilala sa tagline sa eleksyon noong panahon ng kampanya na gusto ko, happy ka. At patuloy na nagte-trending sa social media ang ginagawa po itong mga memes dahil sa kalakasan ito sa kabila ng kanyang edad. Pero ang sikreto lang pala ni Manong Johnny, saluyot, alugbate. Mga ganyan, mga metal foods, metal boss ng kalabasa, metal boss na yan. Kaya ngayon halip na siguro bulaklak ng yung mga roses, mga tulip. Magregalo kayo ng bulaklak ng kalabasa. Matutuwa pa kasi diningding pagkatapos yan. May ulam pa kayo, bagoong at saka karning baboy na kulang. Kabilang sa mga memes sa social media, natampok si Senator Enrile ang mga edited pictures at video kung saan sinasabing naabutan pa niya ang panahon ng mga dinosaur. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Grabe naman kayo, panahon talaga ng dinosaur. Huwag naman kayong ganyan. Basta ang alam ko, magkabat sila ni Apolinario Mabini. Magandang umaga, Pilipinas. Ay, muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na ang tema Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang nasabing photo contest nitong buwang kasalukuyan. Hudyat na maaari nang magsumite ng mga entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng mga amateur at mga professional Filipino photographers ang edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, lain ng photo contest ngayong taon ay ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highway, tulay, seaports, airports at iba pa para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaaring magsumite ng mga photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, yung conventional, mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries ninyo hanggang July 31, 2025 lamang. Magandang umaga, Pilipinas. Oy, magkano na ngayon? 9,000? 9,000 na ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Basta yung isang item dyan, ginagamit natin, hindi, sinabi ko na di ba, nasa bahay, upuan. Kaya lang kung ano ba yan, gawa ba yan sa plastic, gawa ba yan sa kahoy, gawa ba yan sa bakal, ayan, basta upuan. Pwede nyo gamitin habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap. Ayan, Uy, doon sa mga magde-date ngayong araw na to, mag-shower naman kayo, Huwag kayong makikipag-date na may tokpo. Mahirap na, di ba? Baka bigla kayong hiwalayan yan. Mas makursunahan yung bellboy. Ay, roomboy pala. Ayan. So, para ho doon sa pangalawang item naman, nakikita sa opisina, sa mga airport, sa mga grocery stores. So, ayan, doon nakikita natin yung pangalawang item. Gawa din yan, kuminsan gawa din yan sa bakal, gawa sa kahoy, gawa sa plastic, basta ginagamit ho yan sa pagnenegosyo. Ang inyo po mga sagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pero doon sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas. Alas 4:15. Number 1. Labing-6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nakabango na ang mga motel business sa Pilipinas matapos ang epektong dulot naman ng COVID-19 pandemic. Batay po sa ulat ng Philippine Star, ito ang isa sa pinakaabalang negosyo bago, tuwing at pagkatapos ng Valentine's Day. Kahapon daw kasi para sa others. Ngayon ay para sa mga mothers. At yung bukas ay para sa mga... Bahala kayo. Sa panayam ng pahayagan sa isang staff ng motel, karamihan sa mga nagtutungo dito tuwing February 14 ay mga lehitimong partner o tunay na mga mag-asawa, habang kadalasan naman pagka February 13 at saka 15 daw ay yung kanilang mga paramours. Nagmula ang salitang motel, o para doon sa mga hindi alam kung saan ang galing ang salitang motel. Kung tawagin ni Mayor Deo ay chotelmo. Ang motel ay galing sa salitang motor hotel o hotel para sa mga motorista. Tawag sa Milestone Hotel sa California noong 1925. Kaya lang dito sa Pilipinas, iniba na nila. Meron ng di ba? Biglang liko talaga. Saan nga sa Pasig at saka Santa Mesa? Bakit dun? Alam ko, merong isa itong uri ng hotel na walang central lobby at kada kwarto ay may access sa pribadong garahe na kadalasang pinupuntahan ng mga biyahero sa Amerika. Ayan,
May kwento nga si Eto, maturo lang sa akin to nila Jerry Baha, ni Anthony Taberna, at saka ni Mayor Deo. Di ba? Meron, ano nga yung hotel na motel na ganun yung sign? Ha? Ha? Ano, Malu? Mas kabisado ni Malu ito Victoria. Ayan, napaghahalata. Victoria. Ayan. Eto naman ang kwento sa akin ni Ayman. Pag pumasok ka pala sa Victoria, Malo, makinig ka. Ay, iba na ang sign, hindi na pala ganun. Hindi na pala ganun. Hindi. Ganun. Ganun pala. Iba pala. Ikaw talaga. Hindi ganun. Pero paglabas mo, mas matindi. Paglabas mo pala, yung logo, iba na. Nakaganon na. Umaga, Pilipinas! Ito si Ivan, bata-bata, ang daming mga nalalaman, ha? Pinaplano naman ni Elon Musk, may-ari ng Space Exploration Technologies Corporation o SpaceX, magtayo ng isang launchpad sa ating bansa sa Mindanao. Naku, ito yung kinikwento ko sa inyo, kaya nga nung job interview sa mga presidentiables, natatandaan nyo na nakalipas sa eleksyon. Ang laging tanong ko sa bawat kumakandidato, paano ho ninyo iintay si Elon Musk na magtungo ng Pilipinas? Wala hong nagbigay ng sagot na katulad ho nito Ayon po kay Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ipinahayag ni Musk ang interes na mag-explore ng matitingnan niyang lugar sa Mindanao na maaaring pagtayuan ng launch pad. Hindi na ho kinakailangan, tukoy na ho kung saan Ayan ipinaliwanag daw kasi ni Musk na magandang lokasyon ng Pilipinas, partikular na sa Mindanao na malapit sa equator. Bakit ito importante na may launch pad po sa Mindanao? Bakit magandang location ang Mindanao? Partikular yung natukoy nilang lugar sa may bandang Davao para magsilbing launch pad. Bakit? Kasi mas maganda ang tapon ng spacecraft o spaceship palabas ng Pilipinas dahil mas malaki ang payload. Pangalawa, mas matipid sa gagamiting fuel. Yun ang kagandahan. Mas maganda pa ho ito kaysa dyan sa Florida at saka yung mga launch pad ng China. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communication Technology para sa naturang plano. Kilala ang SpaceX sa pagbibigay ng satellite internet service na Starlink sa Pilipinas na ngayon ay kinikilala din bilang pinakamabilis na internet service sa mundo at dito sa Pilipinas. Pero kung ako tatanungin ho ninyo, ang totoong programa ho ni Elon Musk ay space tourism. Yun ang kanyang programa. Kaya napakaganda na meron ho tayong matutukoy na area na magsisilbing launchpad. Panahon ho ng kampanya, tinanong na ho natin dito sa mga senatoriables, sa mga presidentiables natin. Ang sabi lang nila, hindi, bibigyan natin siya ng mga incentives, ganito, ganyan, ganon. Hindi ho, di ba? May mas magandang pwedeng i-offer tayo. Pwede naman build, operate, and transfer. Di ba? Pagka nangyari yun, tataas ho ang turismo doon ho sa lugar. Pangalawa, magkakaroon ho ng realidad yung pangarap ho ng bawat Pilipino na magkaroon din tayo ng astronaut pagdating ng panahon. Di ba? Yun ang kasi Mr. President, that's a very good legacy. Ang tanong ko lang, bakit DICT? Di ba dapat yan programa ng Philippine Space Agency? Bakit wala ito sa programa ng PSA na pinamumunuan ni Director General Marciano na nagrereklamo daw ngayon na baka hindi siya makapalusot na naman sa Commission on Appointments. Actually, hindi ho. 5 taon na ho siya dyan sa pwesto nang hindi dumadaan sa Commission on Appointments. Kaya nga na-question ito ni Senator Mig Subiri. Diba? Ang sinatanong, teka muna, bakit nandiyan ka? Dapat na ikaw dumaan sa confirmation ng Commission on Appointments kasi cabinet level yan. Wala. Sino ngayon nasilip? Paano hindi ho masisilip? 5 taon na si Director General Marciano dyan po sa Philippine Space Agency. Ang programa pa rin na isinusulong at pinagmamalaki yung Diwata at saka yung Maya. Proyekto ng PSERD yun Proyekto ho yan ng Department of Science and Technology. Hindi yun po yung proyekto ho ng PSA.
Tapos sasabihin niya, naku, pagka iinitan ako ngayon ng commissioner appointments kasi si Angelo, kwento ng kwento na wala daw akong ginagawa. Meron? Mr. Marciano, meron? Ano project ko ninyo? Ito dapat, alam nyo ito eh. Di ba? Dapat alam mo itong binabanggit na ito ni Elon Musk na isang napakagandang oportunidad para magkaroon tayo ng isang napakagandang investment opportunity. Kaso hindi niya alam. Ang alam niya, maya at saka pipit pa rin hanggang ngayon. Diba? Tapos magrereklamo siya. Alam ba ninyo, now from 1.8 billion, kinaltasan ang pondo ng Philippines Space Agency ng 900 plus million na lang. Bakit ho? Alang ang proyekto eh. Diba? Alang proyekto. Walang programa. Tapos hindi mo pa naririnig ngayon. Nag-react na ba ang PSA doon sa sinasabi ni Senator Tulfo na gumamit na lang tayo ng mga eagle para habulin yung mga drone? Ha? Diba? Ay, ang dami yung mga programa for space program. Ang daming mga pwedeng ponduhan for space program. Kaya lang, kung ang nakaluklok po sa pwesto, hindi naman maalam kung paano ho patatakbuhin yan, ibigay na lang siyang nakakaalam. Ang dami magagandang programa na po pwedeng gawin dyan. Kaya nga ho, binuo ang Philippine Space Agency. At ang alam ko po, ang unang-unang nag-file ng bill para sa creation ng Philippine Space Agency, batay po sa record ng Kongreso, ay ang Agham Party List. Maganda umaga, Pilipinas! Nag-resign na si Jimmy Bautista. Baka gusto mo si Director General Marciano, sumunod ka na para hindi ka na tsugiin dahil sa hindi ka na i-re-appoint. Dahil hindi ka naman lulusot talaga sa Commission on Appointments. Ayan, magandang umaga kay Secretary Jimmy Bautista, Tinablan ka na rin ng hiya. Hindi, kayo naman, daw po yun, may karamdaman daw, May sakit daw ho, health reason. Gano'n naman talaga. Pagka natsugi ka for whatever reason, pwede mo ikatwiran ang kalusugan. Alam po ninyo na isang nakakalungkot, di ba? Ang daming mga aksidente sa mga lansangan ngayon. Dahil kinukonsinti pa rin ng DOTR yung pamamayagpag ng mga smoke belcher. Yung mga smoke belching center, yung mga non-appearance lang. Paano magta-try, paano makakapag-operate yung mga PBMIC, yung Private Motor Vehicle Inspection Center na merong computerized system para pagpasok ng sasakyan, makikita mong depekto. Nandyan pa rin ho yung halos pareho lang ng singil nung smoke belcher lang ang smoke belching lang ang chine-check, di ba? Smoke emission center pala. Yun. Tapos non-appearance. Hindi pinapacheck yung sasakyan. Nagtataka pa kayo kung bakit ang daming aksidente sa lansangan. Mabuti na lang tinablan ho ng hiya si Secretary Jimmy Bautista. Salamat po. Alas 4:26 na po ng umaga. Mga mamis po, pwede ho tayong mag-laundry day today, Kung nito ka makapag makapit, malikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry pa rin naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tensa chocolate, mud and sebo non-cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Umatras na sa kandidatura niya sa pagkasenador sa 2025 midterm elections si Dr. Willie Ong. Sa anunsyo ni Dr. Ong sa kanyang official Facebook account, taos po itong pinapasalamatan ng lahat ng mga nagdasal at sa mga sumusuporta sa kanya. Ayon kay Dr. Willie, higit niyang pagtutuunan ng pansin ang kanyang kalusugan, pero patuloy pa rin niyang susuportahan ang mabuting pamamahala at ang mga kandidatong may kaparehas niyang adikain. Si Dr. Willie Ong ay may sakit na sarcoma cancer. Ibinida naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa proclamation rally ng mga senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo City ang pagiging kumpleto ng kanyang 12 senador na pambato sa eleksyon. Itong pinagmalaki ng Presidente sa kick-off proclamation rally ng Alyansa matapos ang kanilang naunang campaign rally sa Lawag City, Ilocos Norte nitong nakalipas na ilang araw. Ayon sa Pangulo, sila lamang ang partidong kumpleto ang line-up dahil sila lamang din ang may paninindigan para sa ikabubuti ng bayan. Pag tinitignan po natin, ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila.
At naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa, nakumpleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Yan. Tumatak sa dalawang lider ng Kamara, naging talumpati naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng kampanya dahil sa pagiging makapilipinong mensahe nito ukol sa West Philippine Sea at pagiging issue-based ang pangangampanya. Partikular na tinukoy ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega di 5th ng La Union ang posisyon ng Pangulo ukol sa national sovereignty. Pinagyan din ni Ortega ang kahalagahan ng mensaheng ito na akma sa kanyang pananaw. Pinaka-nakapukaw naman kay Manila Representative Ernix Junicio ang panawagan ng Pangulo para sa isang issue-based politics. Inuligsa naman ni Junicio ang mga kandidato na umaasa lamang sa affiliation o koneksyon kaysa sa plataforma. Binigyan din niya na ang kahalagahan na pumili ng pinuno batay sa kanilang commitment sa interes ng bayan ang dapat na mamayani ngayong panahon ng eleksyon. Nananawagan naman si Zambales Representative J. Conghun sa mga Pilipino na huwag suportahan sa darating na eleksyon ang mga kandidato mula sa nakarang administrasyon. Ito ay para maprotektahan na niya ang bansa laban sa kontrol ng mga dayuhan, illegal drugs, pogo, criminal syndicates, katiwalian at pang-abuso sa kapangyarihan. Ayon kay Conghun, ang muling pagsuporta sa mga ito ay pagpayag na muling makontrol ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang politika sa bansa. Hindi nila niya dapat na makalimutan ang kapalpakan ng nakaraang administrasyon tulad ng pagyuko sa China habang hinahara sa mga Pilipinong mangingisda na nagtayo ng military bases sa West Philippine Sea. Itong putapat ang mga dating rebelde naman sa Samar, tinanggap na ang pangakong tulong ng gobyerno na financial assistance. Tali na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Mahigit sa 3 milyon naman na tulong mula sa pamahalaan sa ilalim ng Local Social Integration Program LSIP, financial assistance ang naipamahagi sa 78 ng mga farmer rebels, kabilang 3 FR o farmer rebels na sumuko sa 63rd Infantry Innovator Battalion, 8th Development Army. Ang nasabing ayuda ay naglalaman ng transition assistance, livelihood assistance at farm remuneration na magbibigay ng suporta upang tuluyang makapagsimula muli sa mapayapang pamumuhay ang nasabing dating rebelde o mga former rebels. Ang aktibidad na ito ay dinaluhan ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang mga FR o former rebels ay galing sa mga lugar ng Basay, Calbiga, Muchong, Marabot, Pinabacdao, Parana, San Jorge at Villarreal, Dolores, Eastern Samar, kasama rito ang Las Navas sa Northern Samar. Labis naman ang kagalakan ng mga beneficiaries ng financial assistance na ayon sa kanila umpisa ng pagbabago ng kanilang buhay. Bigyang pagkilala rin ng mga former rebels ang mga ng papel na mga kasundaluhan sa pagtulong sa mga New People's Army na mabago ang kanilang buhay. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 32 makalipas ang alas 4. Oy mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang umuwi araw to may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Namagda naman ang Pilipinas at Cambodia sa isang mahalagang cooperation agreement upang bigyan daan ang dagdag na pamumuhunan ng Cambodia sa agrikultura, partikular na sa produksyon ng bigas at iba pang kalakal. Ang Memorandum of Understanding on Agricultural and Business Cooperation ay pinirmahan nitong nakalipas na Martes sa official visit ni Cambodian Prime Minister Samdech Moha Bobor
Tripaday Hunmanet sa Pilipinas, kasama sina Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. Ganyan din ang Cambodia Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries na si Ditina. Sinaksihan ito ng Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Hunmanet sa Malacanang. Layo ng pinalakas ng partnership na isulong ang pagpapanatili ng paglago ng agrikultura, mapalakas ang kalakalan, mapahusay ang seguridad sa pagkain ng dalawang bansa. Isang araw bago ang bilateral meeting, inimbitahan naman ni Minister Ditina ang Pilipinas na mamumuhunan sa lumalawak na rice production sector ng Cambodia, kasama ang oportunidad na makapagtatag ng pasilidad para sa rice milling. Ipinahayag ni Secretary Laurel ang interes sa naturang mungkahi kung saan tinukoy nito ang malaking tapel ng Food Terminal Incorporated sa ganitong klase ng pamumuhunan. Muli namang nanawagan si Senator Amy Marcos sa isang tabi ang gulo, pagkakaiba sa politika upang marinig ang kalam ng sikmura ng sambayanang Pilipino. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Pagbabago ng Pilipinas sa Laoag City, binigyan din ni Senator Amy na nangangailangan ng pagkakaisa ang mga nakaupo sa gobyerno para mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng publiko. Dapat anyang alalahanin ng mga politiko ang sinumpaan nilang tungkulin na pagsisilbihan ng bayan at taong bayan, hindi ang interes ng sarili o iilan lamang. Kasabay nito nangako din si Senator Marcos na ipagpapatuloy niya reforma sa sektor ng agrikultura, kalusugan at infrastruktura na pinasimulan ng kanyang amang sinating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ilang PDL naman sa Tacloban City Jail, ikakasal ngayong araw, Valentine's Day. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Ilang mga persons deprived of liberty sa Tacloban ikakasal ngayong araw. Ito ang sinabi ni Tacloban City Civil Registrar Head Imelda Ruas sa isang panayam. Ilang mga couples ang ikakasal ng mga PDLs mula sa Mill Dormitory sa City Jail at ang ikakasal naman nilang asawa ay nasa labas ng kulungan. Mismo pupunta ang mga ito sa Tacloban City Jail na pangunahan ni Mayor Alfredo Malis ang pag-solemnize ng kasal. Kaugnay ito sa aktibidad ng syudad at BGMP sa Valentine's Day ngayong araw, Pebrero 14. Hindi haglang ang pag-iisang dibdib ng mga PDLs kahit nasa loob sila ng kulungan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magang salamat, Jimmy. 35 makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga may lakad ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magmaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dalawang hold-upper na ng hold-up ng isang sangay ng convenience store sa Hermosa, Bataan, arestado. Buti nga. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado sa follow-up operation na isinagawa ng Hermosa PNP ang dalawang sospek sa naganap na pang-hold up kamakailan sa isang sangay ng convenience store ng Alphamart sa Barangay Balsic, Hermosa, Bataan. Ayon sa ulat mula kay Hermosa Chief Police Major Popangan Jr., ang mga nadakip kahapon ay dalawang lalaki, isang 31 anyos at isang 32 anyos na pawang mga residente ito ng Barangay Saging, Dinalupiang, Bataan. Umabot umano sa 201,000 pesos ang halaga ng perang natangay ng mga sospek, subalit nasa mahigit 8,000 piso na lamang ang nabawi ng mga pulis nang maaresto ang mga sospek kahapon. Nakuha sa kanila ang isang motorsiklo na ginamit sa krimen, helmet at isang laruang baril na ginamit na panutok sa mga staff ng Alphamart. Ayon pa kay Major Pangan, matapos ang pang-hold up ay kaagad silang
nag-backtrack sa mga available CCTV footage sa lugar at nagsagawa ng follow-up operation sa tulong na rin ng isang witness hanggang sa mahuli nga ang mga sospek kahapon ng umaga sa Barangay Saging, Dinalupian, Bataan. Dinala ang mga sospek sa impilan ng Hermosa Police habang inihanda ang pagsasampa ng mga kukulang kaso. Matatandaan taon 2023 nang maganap din ang pang-hold up sa naturang sangay ng Alphamart sa lugar at sa mabilis na responde ng Hermosa PNP ay kagad na nasa kote ang sospek at napatay ito matapos naman laban sa mga otoridad. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mayababa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, at para ho doon sa mga magbabalik ng Pilipinas para sa Valentine's Day, ha? O kaya nag-iisip ng pangregalo para ngayong Valentine's Day, Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan dyan po sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya yung 10 variants sa mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, gawang atin, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology. Binabati po ni Dr. Helen Tan ang mga taga Quezon ng Happy Valentine's Day. Magandang umaga, Pilipinas! Patuloy naman na lumalawak ang Malasakit Center Program ng Bangsamoro Region, makaraang buksan ang ika-6 na pasilidad sa Lanao del Sur upang palakasin ang akses sa pangangalagang pangkalusugan. Ito na ang ika-167th Malasakit Center sa buong bansa na lalong nagpatibay sa healthcare support para sa mga mahihirap at ang mga underserved communities na naghiyon. Bilang pagkilala sa populasyon ng karamihan ng kapatid nating Muslim sa Mindanao, sinabi naman ni Senator Bongo ng ika-6 na Malasakit Center sa Tamparan District Hospital, Lanao del Sur ay magbibigay ng serbisyo na culturally at religiously inclusive. Sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng nasabing pasilidad bilang chairman ng Senate Committee on Health, sinabi ni Senator Go na napakahirap ng may sakit, idagdag pang malaking gastusin at pahirapan ang paghingi ng tulong. Sinabi ni Senator Go na dito sa Malasakit Center, hindi kailangan lumapit sa iba't ibang tanggapan dahil nandito na ang 4 na ahensya sa isang kwarto sa loob ng ospital at kadalasan sa mga nakikinabang dito ang sinasabi nila, zero billing talaga paglabas nila ng ospital. Tuloy pa rin ang inumpisang kampanya naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee para sa dagdag na benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth. Ayon kay Willie Lee, bagamat tumatras na siya sa pagkandidato bilang senador, ang naturang misyon ay kabilang naman sa priority measures na ipoporsugin ng Agri Party List sa susunod na kongreso. Sa katunayan, umaasa mababatas na papaspasan ng bagong pinuno ng PhilHealth ang pagtatagda ng adjustment sa mga PhilHealth benefits. Sinabi ni Lee na handa siyang makipagtulungan kay Dr. Edwin Mercado upang mapabilis ang mga initiatives hanggang sa maging halos libre na ang gamot at pagpapa-ospital ng mga miyembro ng PhilHealth. 41 makalipas ang alas 4, mag-live-in na senior citizen arestado naman sa bypass operation. Yan po ay nangyari sa Dagupan City. Masantos siya kabasani, Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy, sa detalye. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Nasa kustodiya ng Dagupan City Police Station ang mag-live-in partner na isang pedicab driver at isang resort caretaker na parehong senior citizens matapos maaresto ng PNP sa anti-drug by bust operation.
Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brendan Palisio, ang mga suspek ay kinilalang sila Lorna Tixon, 64 anyos at Rogelio Perado, 67 anyos kapa na ninirahan sa Sitio Korea, Bunuan, Binloc, Dagupan City. Inaresto sila ng mga ahente ng Special Drug Enforcement Units matapos silang magbenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer kapalit ng mark money. Nasamsam sa kanilang 2 pakete ng illegal na droga na tumitimbang ng humigit kumulang 6 na gramo at nagkakahalaga ng 40,800 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon ng mga suspek. Ito si Freddy Pajardo Aristartet nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Mula po dyan sa Pangasinan, Samantala. Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi po kwentong kutsero o mga testimonial, human clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po naman, yung postbiotic pagpasok sa ating katawan, napaka-potent po nito para i-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system na nagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya, nabibigyan ho tayo ng o naayudahan ang ating pagkakaroon ng masarap na tulog, nakapagpapahinga ng husto ang katawan, nagkakaroon tayo ng panibagong lakas sa kinabukasan. Yan ho ang ilan lamang sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga katanungan pa po, pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580 at ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passment Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po yung halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Ang mahalagang paalala natin, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Maaari manong maaari manong merong hawak na matibay na ebidensya ang National Bureau of Investigation kaya't inirekomenda nitong kasuhan si Vice President Sara Duterte ng grave threats at inciting to sedition hinggil sa pagbabanta nito na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos kapag siya naman ay namatay. Ipinunto ni Manila Representative Ernix Dionisio na dumaan sa mahigpit na proseso ng NBI bago na pagtibay ang rekomendasyon na kasuhan si BP Inday dahil sa ginawa nitong pagbabanta sa buhay ni Pangulong BBM, unang ginang Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Giniit ni Dionisio na hindi rekomenda ng NBI ang pagsasampa ng kaso kung wala itong matibay na ebidensya laban sa Vice Presidente. Nang tanungin tungkol sa uri ng ebidensya, sinabi ni Dionisio, maaaring natukoy na ng mga investigador ang mga individual na sangkot sa manoy balak na pagpaslang. Binigyan to naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega de PIF ng La Union ang bigat ng mga alegasyon, lalo na ang pagbabanta sa buhay ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Dalawang pinuno din ang Young Guns Bloc ng Kamara de Representantes ang nananawagan sa mga senador na pakinggan ng lumalakas na sigaw mula sa publiko at mga organisasyon para sa isang magang paglilitis ng Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni na Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Ernesto Dionisio Jr. ng Maynila ang apela sa isang pulong balitaan. Kasunod ang plano ng progresibong grupo na magsagawa ng rally para himukin naman ang Senado na magpulong kaagad bilang isang impeachment court. Ang kay Ortega, nire-respeto nila sa Kamara ang jurisdiction ng Senado, ngunit dapat makinig daw sila sa pulso ng nakararami. Magandang umaga, Pilipinas! Drug din na buwag, 10 individual ang arestado naman sa Tagum, Davao del Norte. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag di mo, Jun.
Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang 10 individual, kabilang na ang maintainer ng isang government employee matapos ikinasan ng pinasanib na pwersa ng PDEA Regional Office 11, Tagum City Police Station at Philippine Coast Guard ang bypass operation sa isang drug den dakong alas 7:55 ng gabi sa Purok Suway Baguio, Barangay Magupo North, Tagum City, Davao del Norte, Pebrero 12, 2025. Pinusasa ng mga otoridad ang government employee na si alias Hans matapos ito nagbenta ng isang pakiti sa hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 8,000 pesos sa undercover ng PDEA, habang kasamang naresto ang 2 tauhan ng drug den at 7 drug den visitors na naaktuhan na nagshabu session. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 7 pakiti na pinaghihinala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 14 grams na nagkakahalaga ng 126,000, kabilang narito ang iba't ibang drug paraphernalia at mark money. Sa ngayon, nakulong na ang mga suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 na makalipas sa alas 4 ng umaga. Salamat, Jun Soter. Matagal nang namimigay ng ayuda sa ilalim ng iba't ibang social welfare program ng gobyerno. Pinaganda lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad upang mas maraming makinabang. Itong binigyan din ng mga pinuno ng Kamara makaraan na lumabas sa survey ng Social Weather Station na nagpapakita ng 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang kapaki-pakinabang ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS at iba pang mga programa katulad ng AIX at ng AKAP, kung saan 66% naman ang nagsasabing malaking tulong at 24% naman ang nagsasabing medyo nakakatulong. Punto ni Manila Representative Ernix Dionisio, bagamat matagal nang umiiral ang ayuda program, merong mga kritiko na ngayon lamang bumabatiko sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ipinagtataka din ni Dionisio kung bakit ngayon lamang pinupuna ang ayuda program at hindi na mga nakalipas na administrasyon na may kapareho ding mga programang ipinatupad. Itinuturing naman ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police sa isang strategic victory o tagumpay ang pagkakapatay sa tumatayong pinakamataas na leader ng New People's Army sa Caraga Region. Ito ay matapos na man-neutralize si Mirna Solarte alias Maria Malaya. Makarang makasagupa ng mga tauhan ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang kanyang grupo sa bulubunduking bahagi ng sitio Tagulahi, Barangay Pianing, Butuan City sa Agusan del Norte. Para kay Port ID Commander Brigadier General Arsenio Sadural, malaking kawalan sa kilusang komunista ng Mindanao. Si Solarte na naharap sa patong-patong na kaso gaya ng rebelyon, arson, pagdanakaw, pagdukot, pagpatay at iba pa. Siya po ay asawa ng napaslang din noon na commander ng NPA na si George Madlos. Mas mabuting pangangalaga sa kalusugan at walang buwis na overtime at 13th month pay ang kabilang sa mga magiging prioridad ni Makati City Mayor Abby Binay sa Senado. Sa press conference sa Iloilo City, sinabi ni Binay na kapag mas malaking take-home pay ang makukuha ng mga empleyado at aalisin pa ang mga taxes sa overtime at iba pang bonuses, makatutulong ito sa paglago ng ekonomiya dahil tataas ang purchasing power ng bawat manggagawa. Sinabi pa ni Abby Binay na kung magiging prioridad ng gobyerno ang pagkakaroon ng mas mabuting kalusugan at edukasyon, mas magiging produktibo din ang mga tao. Ipinahayag ni Mayor Abby, tumatakbo sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang kanyang social agenda sa ikalawang araw ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kandidato sa pagkasenador at party list group. Magandang umaga, Pilipinas! Maglibin partner na parehong palaboy, nag-away bago ang Valentine's Day. Etong malungkot, yung babae, sinaksak ni lalaki sa Iloilo City. Detalye ng balita mula kay Aine Grace Bravo, Aris 39. Pahinga aga, Aine Grace.
sugatan at patuloy na ginagamot sa ospital ang 28 anyos na lalaki na sinaksak ng kanyang karelasyon na babae sa Iloilo Esplanade 4 na sakop ng Barangay Inday sa City Proper District, Iloilo City. Ayon sa investigasyon ni Police Captain Michael Tuburan, officer in charge ng Iloilo City Police Station 7, inoperahan ang lalaki dahil na-damage ang kidney. Kinumpirma ni Captain Tuburan na parehong palaboy ang suspect at biktima at palaging nag-aaway. Ilang beses na ayon sa pulis na rumisponde sila sa away ng dalawa na palipat-lipat sa flyover at esplanade sa lungsod. Ang suspect ayon kay Captain Tuburan ay residente ng lungsod, habang taga Negros Occidental naman ang biktima. Nasa police custody na ang babae habang hindi pa nakikita ang kutsilyo na ginamit nito. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasalamat na Aini Grace, Halondra. Baligtad pala yung babae palang nanaksak. Binabulaan na naman ng Malacanang ang ulat na pinagbitiw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Transportation Secretary Jaime Bautista dahil hindi ito kontento sa kanyang performance. Sa isang ambush interview, sinabi ng Executive Secretary Lucas Bersamin na walang ibang dahilan sa pagbibitiw ni Bautista kundi ang kanyang kalusugan. Kinausapan niya ni Bautista ang Pangulong Marcos tungkol sa kanyang kondisyon at hiniling na siya ay makapagpahinga muna. Ayon kay Bersamin na maunawain naman ang Pangulo pagdating sa kalusugan ng mga miyembro ng kanyang gabinete kaya pinayagan niya ang pagbaba nito sa pwesto. The President and Secretary Bautista talked at length about the situation of Secretary Bautista. There is no other consideration there except to allow Secretary Bautista to have more health. Ayan, health reason daw ho talaga. Samantala, tumanggi namang sumagot ang Executive Secretary sa tanong kung may susunod pang magre-resign sa gabinete. Palagi naman anyang nariyan ang mga spekulasyon pero hindi nila ito maaaring sabihin hanggat hindi pa nangyayari. I do not know yet kung how true they are or if there is any basis, but usually speculations are always there. Hindi naman namin pwedeng sabihin sa inyo until na nangyari na yan because we do not have compelling reasons. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na maglilib siya sa susunod na linggo. Sa anunsyo ng PCO, hindi naman binanggit ko ang dahilan ng kanyang pagbabakasyon. Dahil dito tatayo muna bilang officer in charge ng PCO si Undersecretary Emerald Ann Ridao mula February 17 hanggang February 21. Noong September 2024, nanumpa bilang acting secretary ng PCO si Dr. Cesar Chavez. Pero bago ito, nagsilbi rin siya bilang senior undersecretary for strategic communications ng nasabing ahensya. Mukhang may nakuryente Naglabas ng maling balita. Walang nakaangat sa batas kahit sino ka man. Ito naman ang binigyan din ng National Bureau of Investigation Director na si Attorney Jimmy Bautista o Jimmy Santiago. Jimmy Bautista nag-resign na. Jaime Santiago naman ito. Sa gitna ng pagalma ng mga kalyado ni Vice President Sara Duterte, hinggil sa desisyon ng ahensya na kasuhan si BP Sara ng inciting to sedition at grave threat. Tawag din ito ng banta ng Vice Presidente laban sa Pangulong Bongbong Marcos at First Lady gayon din sa House Speaker. Natiwiran ni Santiago, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkunin laban sa mga nakagawa ng krimen. Wala rin na niyang nagdikta sa kanila dahil neutral, impartial at apolitical ang NBI. Naninindigan din ang National Bureau of Investigation na nararapat lamang makasuhan si BP Inday. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago, nakabatay ang isasampang grave threat sa pahayag ni BP Inday na may inutusan na siyang pumatay sa Pangulo kapag may nangyaring masama sa kanya. Paliwanag pa ng direktor, sa pamamagitan din ng Zoom meeting kung saan nagdeklara ito ng death threat, na-incite ng Vice Presidente ang kanyang mga taga-suporta na magkaroon ng disturbance. 5 abogado niya ang bumusising maigi at gumawa ng report na nakabatay naman sa elements of crime at jurisprudence.
5 abogado po ang nag-aral at pati ako, pinase lang namin sa elements of the crime at jurisprudence. Bilang dating judge, kami po ay trained na if you rely on the basics of a law and jurisprudence, you will never go wrong. So, pinag-aralan po namin mabuti yan, sir, bago namin kami humantong sa aming final decision na dapat makasuhan. Ayun! Pero kung sa ang tatanungin ay si Atty. Sal Panelo, ang sabi niya, go back to the law school. Ay siya, sige, para ho sa mga suki natin dito ho sa Central Luzon at mga karating mga probinsya, baka naghahanap po kayo ng magandang investment opportunity. Ito po yung handog sa atin ng Westchester Realty, ang dream home ng bawat Pilipino. Ang mga proyekto nila dyan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. Yan na pong pinakamurang ready for occupancy unit ngayon with easiest term. 5% lamang ang down payment, pwede pang gibsa. So with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kahit ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang simbahan, eskwelahan, palengke, grocery stores at pati munisipyo. At napakalapit lamang po niyan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Di ba? Bongga. Kaya sa halip na roses ang irigalo ninyo, bulaklak, regaluhan nyo ng bahay ang inyong mga mahal sa buhay. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magkano ang bouquet ng roses ngayon? 4,000? Oh, 16,000 na lang idadagdag mo. Bahay na yan, di ba? Ganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos. Evan Lang sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga din po sa Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Ayan na, sina Tita Loy, Sir Junior Bao, si Tita Linda at saka si Sir Art at saka si Tita Cora at Boss Manny. Ayan na, yan po yung mga Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa New York, USA. At kumusta na bang Washington ngayon? Tuloy pa rin ba yung snowstorm nila? Oo, ang dami. 900 daw po yung mga aksidenteng naitala, sabi ni John Valerite Acol sa Washington at saka dyan po sa may Virginia area dahil sa pag-ulan at sumabay sa snowstorm. Oo. Kasi syempre, tumigas yung yelo. Nagkaroon ng interaction doon sa tubig. Madulas ang kanilang mga lansangan. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Middle East. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga nandyan sa saan nga ba to? Australia pala. At saka sa New Zealand. Ayun. Si Malu Babet, si Malu Tanyag dati, taga DOST to dati, nang ngayon nakabase na dyan sa Australia, ay pabalik ng Pilipinas. Pagdagdag ng DepEd ng 15,000 principal, suportado naman ni Senator Win Gatchalian. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RH28. Raymond, good morning. Malaking tulong sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon sa bansa ang pagdadagdag o deployment ng 15,000 mga principals ngayong taon ng Department of Education o DepEd. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Committee on Basic Education. Magandang hakbang ito upang makuha ng mga guro at mga mag-aral ang kinakailangan nilang suporta. Sabi ni Gatchalian, malaki ang nawawala sa 24,916 na mga public schools na walang mga principal, lalo na ang kawalan ng malakas na liderato sa eskwelahan na makatutulong sa improvement ng pag-aaral ng mga estudyante. Makipagtulungan ito sa DepEd upang ang mga ma-recruit at ma-deploy ng mga principal ay batay sa kanilang merito at kakayahan at gawing prioridad ang mga eskwelahan na matagal nang walang namumuno. Mahalaga din na mabigyan ng mga nagnanais mamuno sa eskwelahan ng tuloy-tuloy na training at professional development upang kanilang magampanan ng kanilang tungkulin. Git ni Gatchalian, ang isang well-trained na principal ay malaki ang magagawa para sa performance ng eskwelahan. Kailangan lang tiyakin na sila ay may sapat na kakayahan upang maging mahusay ang kanilang pamumuno. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Samantala, tiniyak naman ni Las Piñas Representative at Senatorial Aspirant o Senatorial Candidate
Camille Villar, gagamit siya ng millennial solution o makabagong solusyon sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap ng bansa sa harap ng digital era. Batid ni Congresswoman Villar, mabilis na nagmabago ang mundo at ang teknolohiya gaya na lamang ng artificial intelligence kaya't nagmabago rin ang mga problema at hamon na dapat nakaharapin. Bilang may karanasan na niya sa pamamahala ng negosyo ng kanilang pamilya at may malawak na karanasan sa public service, gagamitin niya ito upang maging boses ng mga millennial sa pagharap at paghahain ng makabagong solusyon sa mga makabagong problema. Ginit ni Villar na nauunawaan niya ang pag-aalala ng mga millennial para sa kanilang kinabukasan, gayon din ang kinabukasan ng kanilang anak, pamilya, at sinabi niyang walang imposibleng harapin ang mga ito kung tayo'y may sapat na paghahanda. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin kung ngayong bang araw na ito ay magiging maulan dahil marami hong magtutungo sa mga handaan. Ayan, kayo naman, huwag doon lang sa biglang liko. Kumain muna bago magpahinga. Ayan, kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga po ay malaking bahagi po ng ating bansa yung makakaranas pa rin ng mga pag-ulan. Dyan po yan sa area ng extreme northern Luzon, maging yung silangang bahagi po ng ating bansa. Kung saan dulot po ng shearline, meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan sa Batanes at Babuyan Island. Samantala yung easterlies naman, meron ding idudulot pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at sa bahagi din po ng Quezon. Samantala yung ITCZ naman ay may dala ring mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. So patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Meron tayong mararanasan pa rin ng mga isolated o yung mga biglaan at mga panandali ang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon at gabi, dulot ng easterlies at ng ITCZ. So kapag po tayo ay lalabas, ay wag po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga pag-ulan na ito. And sa kasalukuyan, wala na po tayong nakataas na gale warning. And yung minomonitor naman po natin na LPA sa labas ng PAR ay nananatili pong mababa yung chance na maging bagyo. And hindi rin po ito papasok sa loob ng PAR. And aside po sa LPA nito, wala na po tayong minomonitor na iba pang LPA or bagyo na maaari po maka-apekto dito sa ating bansa. So far, zero tayo, ha? Yes po, sa kasalukuyan. So far, oo. Yes po, tama po Sir Angel, wala po tayong nakikita na makaka-apekto po dito po sa ating bansa. Madidelay ang pasok ni Aurora kung ganun. Di ba? Di si Aurora. Wala po tayong nakikita, no? At yung unang pangalan niya po ng bagyo natin is Ever. Ngayon pong taon ay Auring po. Auring, hindi ba Aurora? Yes. Auring po. Auring. Kayo talaga kung ano, ilagay kayo ng Aurora, Auring pala eh. Kapangalan ng nanay ko, ha? Oo. Ang pangalan, Mama Auring. Yan, ha? Oo. And teka muna, Ma'am Grace, ano daw, temperature daw sa Baguio? Baguio. Baguio. Yes po, sa area po ng Baguio, ang temperatura natin ay 16 to 23 degrees Celsius. Well, lamig, ha? Yes po, and dito naman po sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. And dahil nga po sa kasalukuyan, hindi po ganong umiiral yung amihan po natin, expect po natin na medyo mainit po yung panahon na mararanasan natin, lalong-lalo na sa tanghali. Tagaytay? Sa area naman po ng Tagaytay ay 22 to 30 degrees Celsius. Mainit na rin, ano ha? Yes po, bahagyang mataas po yung temperatura kumpara po nung mga nakaraang araw. Ayan. Bakit kinakailangan malaman natin temperatura sa Pasig at saka sa Mandaluyong, sa Santa Mesa? Sige. Mainit nga, sinasabi ni Ma'am Grace. Ayan, ang dami dito nagpapatanong, kumusta daw magiging temperatura sa Pasig at saka sa may Santa Mesa? Opo, medyo mainit. Mainit. Po yung panahon natin, lalo na po sa tanghali. Maalinsangan. Ayan, okay. Thank you, Ma'am. Ay, teka muna. Kumusta naman ang Valentine's ng mga taga-Pag-asa?
Same, ano po, yung shifting pa din po ang duty namin. Yes po. Oy, padala nyo ng bulaklak yung ating mga kaibigan dyan sa ano ha. Boys and girls, padala ho ninyo yung ating mga kaibigan dyan sa Pag-asa, ano ha. Dahil sila ho, hindi nagbabakasyon, hindi nagpapahinga, lalong-lalo na pagka may bagyo. Ayan, ha. Ma'am Grace, thank you very much ha. Samantaling ko yung pagkakataon, mapasalamatan, hindi lamang po ang ating mga forecasters, kundi lahat ho ng mga scientists natin at mga researchers na talagang sinisiguro ang kaligtasan ng bawat Pilipino sa panahong may kalamidad. Thank you. Salamat po. Salamat din po, Sir Angel. Opo, ingat po kayo. Happy Valentine's. Ayan, ha. Happy Valentine's din po. Ayan, ha. Ay, birthday ngayon ni Attorney Reg Olarbal. Ngayon ba birthday ni Bal Gonzales? Kahapon. Ngayon, 14 din. Ka-birthday niya si Chris Aquino. Mga balot pala ito ng Valentine's Day, ano? Valentine's card. Birthday din ni Rina Dar. Noong February 11. Kaya may pakain mamaya. Dinelay niya talaga. Kuripo talaga si Ray, ano ha. Birthday ng February 11, Valentine's nagpakain. Joke. Ray, happy birthday. Ayan ha. Baka may mga importante kayong lakad, huwag kalimutan, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation po ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households, ano ha. Pwede din ho yan sa ating mga emergency kit, ha? Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga berbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Si Boss Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures kasama na natin. Kasi nga po ngayong buwang ito, hindi lang po araw ng puso ang ating ino-observe. Ano, ha? Ngayon din po ay Cancer Awareness Month. Ayan, ha? At alam ba ninyo na isa pa rin ang cancer sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino? Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong. Ako po muna, hindi po muna si Brian, si Ran Mendoza po muna. Si Attorney Ran ito si Attorney Ran Mendoza. Yan, ha? Attorney Ran, kumusta na kayo? Lumalaban pa din dahil kailangan natin itaguyod ang health ng Filipino. Ayan. Kaya okay naman tayo. Kamusta ang Valentine's mo? Of course, parang wala yan sa tanungan natin, di ba? Kasi naman ito. Bakit biglang naging defensive si Attorney Ran? Hindi tayo prepared sa tanong na yan. Ayan, diba? Okay. Anyway, ang issue na gusto naming maitanong sa inyo, ano yung mga cancer-causing food? Kasi nga, di ba, magba-Valentine's Day ngayon, yung iba kahapon in advance na yung kanilang dinner, ano ha? Yung iba naman mamya, tapos yung iba hahabol pa bukas. So, ano yung mga cancer-causing food? Yan, no? So, yung mga cancer-causing food, generally, Kong, ito yung nagdudulot ng pagbabago sa DNA ng ibang cells natin para mag-mutate, para maging cancerous. Maraming iba't ibang klase ng pagkain na pwedeng maklasify ng FDA as cancerous. Ano yung mga kasama nito? Andyan na yung mga alcohol, yung mga beverages containing alcohol. Maraming studies na nagsushow that the more alcohol that you consume, mas malaki yung chance nating mag-develop ng iba't ibang uri ng cancer katulad ng head and neck cancer, liver cancer, tsaka esophageal cancer. Yung nasa natin, no? Sa basically our digestive system. Pero akala ko, Attorney Ran, ang alak, ang kinukos lang yan, yung damage ng liver. Pwedeng head and neck? Bakit? Yes. Kasi po yung digestive tract natin, no, alcohol yun ang dinadaanan niya. Generally alcohol bilang isang food or it is a drink, no. Pag na-metabolize yan, pwede yung mag-cause yung byproduct ng alcohol natin. Pwede mag-cause yan ng cancer. Bakit sabi nila a glass of wine keeps the doctor away?
Kasi glass lang naman. Hindi naman, iba Pangarap naman. natin yan para lang ma-defend natin ang ating mga pag-inom, di ba? Sinabi naman kasi nila, ang wine naman daw ay may antioxidant properties coming from the grapes. But alcohol itself, no? Tanggalin natin yung antioxidants na present sa wine, alcohol lang itself can cause actually cancer. At saka, lalong-lalo na kung medyo ginagawa mo ng pamumug araw-araw ang alak, di ba? Ayan, dadali baka hindi lang liver ang madali sa iyo. So, yun pala yun. So, yun yung dahilan kung bakit merong may cancer pala sa neck, ano? Alam ko yung lymph node lang dito. Yun ba rin yun? Iba pa yun, Kong. Iba pa yun sa kulani. Iba pa yun sa immune system yan. Okay. Sige. So, alak. Ano pa? Yan. Ngayon, no, maraming processed meats. Ano yung mga yun? Yun yung mga laman that is preserved by smoking, salting, curing, or canning. Karamihan dyan, mga red meats yan. Ano yung mga katulad niyan? Hotdog, salami, sausage, ham, corned beef, mga beef jerky. Yan, no? Ang proseso kasi ng paggawa ng mga ganong pagkain can create carcinogens. For example, noong 2018, nagkaroon ng published study na yung nitrite na ginagamit natin sa pagpe-preserve ng processed meat can cause the formation of specific carcinogen called nitroso compound. Pwede rin mag-cause yan ng tinatawag natin polycyclic aromatic hydrocarbons. Yan yung mga pwede mangyari nagkukos ng cancer sa katawan natin for the processed meat. So, iwasan yung alak, iwasan nyo rin yung pulutan. Yes, mga canned na, di ba? Wag na yung mga sobra lang. Kasama din yung mga fried foods, Kong, di ba? Mahilig tayo sa mga starchy food na naluluto sa high temperature. Ano kasama dyan? French fries, potato chips. Nagkakaroon yan ng tinatawag ng acrylamide na nagkukos naman ng cancer. So, yung so much talaga. Kaya nga sabi nila, eat in moderation. Pwedeng tikim-tikim lang. Pero wag nyo naman gawing panghapunan o pangtanghalian. Pero ganun kasi mga kabataan ngayon. Kaya pala tumataas ang kaso ng cancer sa Pilipinas sa Attorney Ran. It comes with a diet. Yes. Mahirap nang iwasan niya talaga ngayon, Kong, sa panahon natin. Lahat, no, karamihan ng kinakain natin, dairy can also be carcinogenic. 'Di ba? So, parang tanong, is it a question of anong kakainin mo na after? Diba? Naman, prutas, gulay. Mga high fiber, yan ang kakainin natin dapat. Kaya lang kung araw-araw naman metal foods, halimbawa, metal balls ng kalabasa, metal balls ng kangkong, nakakaumay din naman yun, Attorney Ran. Yan, oo. So, dapat naman, balance lang, i-balance natin. Ayan, ha? Oo. Tapos, bakit nga ba daw, nagiging malignant ang, tawag dito, ang isang tumor? Or in the first place, bakit nagkakaroon tayo ng mga, part ba talaga ng system natin yan, nadidevelop yung mga tumor? Yung mga bukol-bukol? Yung mga tumor po, kasi may mga bukol naman na benign, no, na it's yung effect ng carcinogen sa katawan natin, it doesn't cause the proliferation of cancer cells. Ang nangyayari lang Kong, sa iba is when yung genes inside the cancer cell starts to mutate and starts to be what you call malignant or nagme-metastasize or nagtatransfer na. Hindi naman lahat ng nag-mutate na cell natin kumakalat sa iba't ibang katawan natin. When genes of our cells work properly, alam nila kung kailan magde-divide and mag-grow and divide yung cell. Yun yung healthy, tapos kailan sila titigil, no? Pero yung cancer cells kasi, ang nagiging mutation niya, tiniturn niya yung cell from a normal cell to cancer cell. Ang nangyayari dyan, it starts to grow and divide out of control.
doon na siya nagiging malignant or nagiging sira sa katawan natin kasi hindi na siya humihinto. So yung iba, nagkaroon lang ng mutation, nagkaroon ng bukol, pero hindi na siya kumakalat sa iba't ibang parte ng katawan. The more that we are exposed to more carcinogens, pwedeng mas maging aggressive yung mutation ng cell at magkaroon ng pagkalat ng pagiging malignant at metastasize ng cancer cell. Doc, yun naman daw, Doc, attorney, yun naman daw cancer sa prostata. Prostate. Oo, sa prostate. Ano naman nagtitrigger nun? Hindi yun alak. Yung sa risk po ng prostate cancer, karamihan dyan pag ano talaga pagtanda. And genes. Ang according to research, no, the older that man gets, mas mataas yung chance niya magkaroon ng cancer. Isa pa dyan, ethnicity. Mas common ang prostate cancer sa black men than in white. And it is least common in Asian men. To be honest, no, sa ethnicity, Asian men have less risk of having prostate cancer. Kaya lang, kung family history, meron ka ng family history, meron kayo, close relative, your father, your brother, grandfather, your uncle, meron silang prostate cancer, posible na mamana mo rin talaga yun. Kasi yung faulty genes that's causing cancer, pwede rin mamana siya. So, depende na lang kung ano yung risk mo, na pwede kang mag-cause ng or magkaroon ka ng prostate cancer. But sometimes, kung it is very clear, ang sinasabi ng studies, meron kang mga risk factor, but what will actually trigger it, hindi klaro. Pwede na lang dagang siyang mangyari. Basta ang isang indicator na may problema yung inyong prostata, ang inyong pong prostate, pagka ang ihi ho ninyo humihina. Tama yun, Attorney Ran, Oo. Dapat daw kasi nasa mga ilan ba? Less than 10 seconds ang ihi mo. Pero kung ikaw umiihi ng masyado ng matagal, naho-hold mo ng matagal yung ibig sabihin din daw hunon, lumiliit yung passage, kaya natitrete na yung yung prostata, yung ating prostate. Kaya sa mga lalaki diyan pag tungtunghunin niyo ng edad 40, si Attorney Ran, lapit-lapit na rin itong tumuntong ng 40, dapat na... Next April. Next April pala. Next April talaga, Promise, Oo. Talaga? Sige, anyway. Basta... Alam tayo 50. Okay. Sabagay, mas matanda pala ako ng 1 year sa iyo kasi 40 na ako ngayon Oo naman to. Tsaka chinito ako, no? Okay, so basta pagtungtong ng 40, dapat Dre? Digital rectal examination, para malaman kung may problema kayo sa prostata nyo. Otherwise, pero hindi naman ibig sabihin kung may problema ka sa prostate, pwedeng humantong yan sa prostate cancer. Hindi naman ganoon. Yes. Iba naman, meron tayong tinatawag na benign prostatic hyperplasia or BPH. Na lumalaki lang talaga that causes difficulty in urination, magkakaroon ng weak or interrupted flow of urine. Hindi naman. Pero kung agree ako sa iyo, di ba, you really need to be vigilant, especially yung buhay natin, yung lifestyle natin ngayon. Ang dami natin pwedeng exposure sa pagkain, sa radiation, sa asbestos, sa mga ganyan that can cause cancer. Okay. Pero hindi naman totoo, Attorney Ran, na pagka slightly si Manoy, pwedeng mag-trigger ng problema sa prostata. It has nothing to do. Parang hindi ko pa siya nababasa kung. Parang hindi naman. Engineer Ray, tumuto ka na lang dyan sa dyan sa mga equipment natin, huwag ka na magpanggap na doktor. Pagka slightly use mo, pwedeng mag-cause ng cancer. Walang kinalaman nyo. Wala ka nabasang ganun, Attorney Ran, ha? Wala pa. Pero tignan natin, di ba? You don't know how the science will evolve. Okay. Narinig nyo daw ba yung EGAN? Burger's disease. Iba naman yung burger. Yung burger is... iba naman yung burger na kinakain ninyo kasama ng french fries. Burger's disease. Sa kidney lang yata yan. IgA nephropathy po ba yan? Burger disease? Oo. Ano yun?
Ang tawag doon? IGA? IGA. Okay po. Oo. Ano naman yun? Iba naman po yun kasi ang nangyayari naman po sa IGA or IgA nephropathy yung or Buerger disease, ang nangyayari dyan, sa immune system kasi natin, pag nilalabanan natin ang mga infection, nagkakaroon ng rise ng immunoglobulin A, which is antibody against infection. Okay. Ang nangyayari, yung IgA, immunoglobulin A, nagbi-build up sa kidney. So, naiipon sila sa kidney natin, nagkukos siya ng type of swelling or inflammation that can make it harder for the kidneys to filter waste from the blood. So, pwede nitong maapektuhan yung pag-ihi natin, pwede magkaroon ng blood sa urine natin without having any other problem. So, yung iba, baka po the question is, how do you differentiate it from prostate cancer, for example? Kasi prostate cancer can also have blood in the urine. Ito po kasi, ano lang talaga, yung filter lang yung naaapektuhan. Okay. So, ano gamot dun? Yung sa pag-treatment po nito, it's really to lower down the inflammation to prevent po yung pag-spill ng protein sa ating dugo, no? So ang ginagawa lang talaga dito is to manage the inflammation. Makakatulong daw ba ang Ultabayo kasi immune system yung pinag-uusapan para sa mga sa mga may Buerger disease? Okay po. So sa Buerger disease, kasi IgA to, no? So it's really for those people na merong predisposition sa immunoglobulin A, which is natural consequence po of our immunity. Ang Ultabayo po finds its benefits talaga because it activates 4 types of cells, kasama na dyan yung natural killer cells. Ang maganda po sa natural killer cells natin, if you have a healthy immune system, ina-identify niya yung mga nag-mutate na cells na naapektuhan ng carcinogen. Kasi papatay niya yun sa simula pa lang. So ang ating natural killer cells, natural NK cells, NKTs, and natural killer T cells, may kakayahan siya na pumatay ng early stages of cancer, yung mga cells na nag-mutate. Pag nakita niya na hindi na to normal, papatay niya na yun para hindi na mag-proliferate. We are sometimes thinking na ang immune system panglaban lang sa flu, sa cold, sa cough. Hindi po marami pong bentahe ang elevated na immune system. Ang tawag po natin dyan ngayon, postbiotic immunity. Kasi 4 yung pinapaigting na immune cells at hindi lang immunity ang tumataas, pati panglaban natin sa cancer, ang ating pagtulog, ang ating respiration, ibang level po ng productivity or health, holistic health ang dulot nito. So early stages of form of cancerous cells, pinapatay niya. That's the advantage po of taking Ultabayo. Ayun. Kaya pala adjunct treatment siya. Nakatutulong sa treatment ng cancer. Ayan. Ay, naku, maraming salamat Attorney Ran. Alam ko magpapahinga ka pa para sa Valentine's Day mo, mamaya. Thank you for joining us and educating us this morning. At para ho doon sa pinakamagandang pangregalo ho sa inyong mahal sa buhay. Sa halip na red roses, tingnan ho ninyo yung kulay ho ng Ultabayo. Di ba? Kulay pag-ibig din po yan dahil ang inyong ibubus ay hindi lang ang inyong relasyon kundi ang immune system ng inyong mahal sa buhay. Attorney Ran, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po sa lahat. Ayan, Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Health Ventures. Maganda umaga, Pilipinas! At para meron ho tayong pang-date, mahiwagang tunog. 8 ba? 9, di ba? 9,000. Huwag nyo na bawasan. 9,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog.
Oh, basta ang isang item na hinahanap natin dyan ay upuan. Ha? Kung gawa sa plastic, kahoy o bakal, bahala kayo. Basta yung isang item na bukod doon sa upuan, yung pangalawang item naman ay nakikita sa opisina, sa mga airport, sa mga tindahan, meron din sa mga mall, ayan, ha? Meron din sa mga eskwelahan. Ayan, ha? Yun po yung pangalawang item na hinahanap. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ang tamang format, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Yan, klaro ha? Ngayon, naliligo kayo. Siyempre, uupo kayo. Yan, para hindi kayo madulas habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap. At saka para magandang concentration ninyo, makapag-isip ko ano ang tamang sagot. Maganda umaga, Pilipinas. 26 makalipas ang alas 5 ng umaga. Palbones, maganda umaga, Pilipinas. 33 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga naghahanap nga po ng pangregalo sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong Valentine's Day, nandyan po ang Tangerine Chocolate. Pwede pa kayong humabol ng order. Tawag ako sa 0919-0955-935 Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung po mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang bawat Tangerine Chocolate po na binibili ho ninyo ay nagpapalakas na loob sa ating mga magsasaka, nagpapalakas sa ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Dahil sabi po ni Dr. Helen Tan, tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Maganda umaga, Pilipinas. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa South Korea. Public Attorney's Office, libre ang legal assistance para sa mga taga-PNP IAS. Detalye na balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel, good morning. Kuya Angel, magbibigay na ng libreng tulong legal ng Public Attorney's Office sa PAO maging sa mga tauhan ng PNP Internal Affairs Service. Kasunod dito ng paglagda ng 2 hanay ng kasunduan para maprotektahan ang mga tauhan ng IAS na karaniwan umanong target ng harassment ng mga lokolokong pulis. Batay sa memorandum na pinirmahan ni PAO Chief Attorney Persida Rueda Acosta at IAS Inspector General Attorney Dodo Dulay, palalawigin ng grupo ng mga abogadong serbisyo nito para sa mga IAS personnel na may kaso sa ombudsman, mga korte at iba pang quasi-judicial bodies. Nabatid na IAS ang tanggapan na sa Campo Crame na nag-iimbestiga at nagre-rekomenda sa pagkasimak ng mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang krimen. Para kay Attorney Dulay, papalalakas ng partnership sa PAO ang pananagutan sa loob ng PNP at pananatiling independente ng kanilang mga pagsiyasat. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Hindi na daw digital rectal examination. PSA na daw ngayon yung prostate specific antigen. Yun na daw pong ginagamit ngayon. Hindi ano yan, para sa pagtesto sa blood. Pero mas maganda pa rin kasi yun kapa-kapa naman. Tinutulungan tayo although kuminsan invasive. Anyway, whatever's your choice, di ba? Available pa rin ho yun, yung digital rectal examination. Maganda umaga, Pilipinas. Lalo na kung halimbawa mag-check ho sa inyo, maganda. Hindi, ibig sabihin, maganda ho yung eskwelahan na pinanggalingan. Di ba? Alam natin, expert talaga yan. Yan, pwede yan. Kung duda ho kayo, PSA na lang. 59 na taong gulang na lalaki kalaboso dahil sa pangmumulesya ng isang 4 na taong gulang na batang babae. May tama sa utak yan. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nakakulong ngayon sa MPD Station 7 itong 59 anyos na lalaki dahil sa pangmumulesya isang 4 na taong gulang na batang babae sa Tondo, Maynila. Nakilala ang suspect na si Gerardo Francisco at residente na Yuseco Street sa Tondo. Sa investigasyon ng MPD Station 7, nakita mismo ng ina ng bata na hinawakan ng suspect ang maselang bahagi ng bata habang nasa tapat ng bahay nito. Agad na kinuha ng ginang ang anak niya kung saan nagpatulong pa siya
para nagpatuloy siya sa opisina ng barangay para maaresto ang naturang suspect. Todo tanggi naman ang suspect sa parata, pero nang tanungin, ang bata ay wala nang nagawa ito kaya umamin at naharap ngayon siya sa paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Boy. Samantala, ang ating pong mga suki na nandyan po sa Barangay 343, Daang Aragon, Santa Cruz, Maynila. Standby na! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming D. Ayan, lakasan nyo ng yung radyo, telebisyon, Barangay 343, Daang Aragon, Santa Cruz, Maynila. Nandyan si Sherwin Alparo. Pagka may nakita kayong mobile ho ng DCRH at may sakay na gwapo, si Sherwin Alparo yan. 1,000 magsing irog sa Caloocan sa bayang ikakasal ngayong araw. O bakit walang nagtatanong kung bakit anong weather naman sa may Taft Avenue? Marami din dyan, Ray, di ba? Suki ka rin ba dyan? Sa may monumento. Mas kabisado ni Edwin Duque yan. Aris 23, Edwin. Isang libong magsingirog sa Caloocan ang nakatakdang ikasal sa Caloocan Sport Complex ngayong araw. Ito ay kasabay ng selebrasyon ng Araw ng Mga Puso sa araw nito. Alas 11 ngayong umaga ay nasahan ng nasa loob na lahat ng sa Sport Complex ay kakasal na pangunahan mismo ito ni Mayor Along Malapitan. Samantala, babantayan ng Caloocan Police ang mga hotel sa Caloocan upang matiyak na mapayapa at pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso. Tiniyak naman ni Police Colonel Edsel Canal na nakakalat yung kanilang mga tauhan maging sa mga mataong lugar habang tuloy-tuloy yung kanilang pag-ikot sa buong lungsod upang hindi makapanamantala yung mga masasamang loob. Pinangunahan naman ng pinayuhan ang mga may-ari ng mga hotel, Kuya Angel, na bantayan ang mga pumapasok sa kanilang mga hotel at maiwasan makapasok din, lalo na yung mga menor de edad na walang kasamang mga magulang o matatanda para maiwasan yung magkaroon ng pang-aaboso sa mga menor de edad. Una lang, hinigpitan ang mga pagpasok ng mga menor de edad. Noon pa man ay pinagbabawal na. Kaya yung mga nakasimilyang pulis ay kasama rin ito sa kanilang pagbabatman upang hindi makalabag ang may-ari ng mga hotel. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin. Hindi ho bulaklak. Nasa Cartimar Market ngayon si Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Kuyang Angel, Ayun. good morning. Good morning. Ramdam na Kuyang Angel yung pagbaba ng presyo ng bigas sa Cartimar Market sa Pasay City kahit yung mga hindi sakop ng Kadiwa program ng administrasyon. May mabibili ritong locally produced na regular milled rice sa halagang 45 pesos kada kilo mula sa 50 hanggang 53 kada kilo noong isang taon. Ang local well-milled rice naman merong 42 pesos kada kilo hanggang 56 pesos, habang ang imported 55 pesos ang kada kilo, mas mura kumpara sa 58 hanggang 65 noon. Umaasa naman yung mga retailer na nagbebenta ng Kadiwa rice na magiging tuloy-tuloy yung pagbibigay ng Agriculture Department ng plastic para sa ipinabebentang bigas ng pamahalaan. Abonado raw kasi sila sa plastic ng 15 sako ng 26 pesos kada kilong Kadiwa rice dahil walang inabot na supot noon ang kagawaran. Matagal din umanong maubos ang Kadiwa na bigas dahil sa hindi kagandahang kalidad, kagaya ng 38 pesos kada kilo na noon pang Enero nagkatengya sa kanilang tindahan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga, naniniwala naman si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Walang kasong kriminal ang pwedeng isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pahayag ni BP Sara na may inutusan na siyang papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at ang Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. Paliwanag ni Enrile na ngayon po ay nagdiriwang ng kanyang 101st birthday. At isa po sa mga kinikilalang legal luminaries ng Pilipinas
may tuturing na conditional at may seryosong implikasyon ang kill threat, lalo na kada krimen ay may guilty mind at guilty act. Sa pahayagan niya ni BP Sara, may tuturing na guilty act ang pag-uutos nitong patayin si Pangulong BBM, habang guilty mind naman na ang ipaghaganti ang pagpatay kay BP Inday Sara kung mangyayari ito. Sakali namang magtagumpay ang pagpatay sa pangalawang Pangulo, magiging pangunahing suspect ang first couple at ang House Speaker, kahit inosente sila na magpapalala sa hidwaan ng dalawang partido. Bunsod nito ang paalala na lamang ni Enrile, dapat na maging maingat dahil maaaring samantalahin naman ng mga evil at vicious third parties ang sitwasyon para wasakin ng dalawang nagbabanggaang pamilya at maisulong ang kanilang pansariling interes. Ulitin natin para ho doon sa mga miyembro ho ng Kamara. Yung pong sinabi ho ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, walang kasong kriminal na pwedeng isampa laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lamang sa alinman sa 7 aligasyon ng articles of impeachment ang kailangang patunayan upang mapatalsik sa pwesto at habang buhay na madiskwalipika sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno si BP Inday. Ito naman ang pananaw ni Manila Representative Ernix Dionisio kaugnay ng impeachment complaint na kinakaharap ngayon ni Vice Presidente. Kasama sa alegasyon sa impeachment case ang sinasabing pagplano nga ng pagpapatay kay Pangulong Bongbong Marcos at ang mga irregularidad sa paggamit ng confidential fund. Iginiit naman ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union, mabigat ang kaso ng unang artikulo na tumutukoy sa manoy pag-uusap ni BP Inday at ng kanyang inatasang pumatay kay Pangulong BBM at dalawang iba pa. Ang proseso ng impeachment ay nagtakda ng 2 pangunahing parusa oras sa magkaroon ng paghatol, ang pagtanggal sa pwesto at habang buhay na diskwalifikasyon sa anumang posisyon sa pamahalaan. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, kumusta na ho kayo? At sa lahat ng mga taga-Talisay, happy viewing, happy listening. Magandang umaga din po kay Cador Plato, kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals at kay Justice Raul Villanueva. Siyempre si Chief Justice Gesmundo, batiin din ho natin ang Happy Valentine's. At magandang umaga sa mga crew na nandyan ngayon sa Tianjin, China. Si Jerry Almodovar nakatutok sa atin habang lulan ng Common Calypso na nandyan ngayon sa Tianjin, China. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po yung mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag po dyan ng mga dalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy ang mga toksin sa ating katawan para mapanumbalik ang lakas ng ating immune system. Ang ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, John's Pharmacy, Curamed at John's Pharmacy at Pasmed. Ayan, kung may mga katanungan pa ho kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Ito po yung halal certified at kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Raisa Senon, hala, nagpakalbo. Bakit? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Yes! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Raisa Senon. Kung matatandaan, naging kontrobersyal ang pagpapakalbo noon ni Raisa Senon matapos aminin niyang muntik na siyang magpakamatay o wakasan ang kanyang buhay dahil sa sobrang depresyon. Mabuti na lang ay nagpakalbo daw siya at dahil doon, nabawasan ang kanyang depresyon. Pero paglipas ng kung ilang taon, ay eto, muli na naman nagpakalbo si Raisa.
At ang dahilan, hindi depression. Kung hindi, mas gabay na raw niya ngayon. Mas relax daw siya ngayon kung wala siyang buhok. Yes, totoo, Kuya Angel, dahil sa press con mismo ng pelikulang Lilim ay sinabi ng naturang dalaga na sa ngayon daw ay okay na okay ang kanyang buhay at relax na relax siya kapag humarap sa salamin. Hindi na daw kailangang mag-shampoo pa, mag-conditioner, mag-brush dahil wala siyang buhok. At magaang daw ang kanyang pakiramdam. Ini-enjoy daw niya ang kanyang pagiging kalbo. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bobo! Maraming salamat, Morley. Samantala, ikinatuwa naman ni Senatorial candidate at Makati Mayor Abby Binay ang plano ng World Health Organization na magbigay ng libreng gamot sa mga batang may cancer, lalong-lalo na sa mga bansang may low income at middle income ba. Ayon kay Abby Binay, magandang balita ito lalong-lalo na sa Pilipinas kung saan ang cancer ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata. Sinabi pa ni Mayor Binay na ang pagkakaroon ng libreng access sa mga gamot sa cancer ay magdadala ng napakalaking kaginhawaan sa mga pamilya ng pediatric cancer patients na labis na nabibigatan sa mataas na gastusin sa pagpapagamot. Binigyan din pa ng Lady Mayor na ang pagbibigay sa mga Pinoy, lalong-lalo na sa mga pamilyang may mababang kita ng libreng akses sa mga gamot at treatment sa cancer ay makapagliligtas ng buhay at ito ay hindi na kanilang magiging prioridad kundi tutukoy na rin sila sa iba pang mga pangangailangan. Ganda umaga, Pilipinas! Istambay na at mayroon nang nahuli si Sherwin Alparo pero si Carla Estrada nagpaparinig nga ba sa dating boyfriend at ang nabugbog na si DJ Jelly Au? Sino sila? Alamin natin mula kay Gorgie Nula. Gorgie, good morning! Nang pumutok ang balitang pambubugbog di umano ng dating boyfriend ni Carla Estrada na si Jam Ignacio sa kasalukuyang fiancé nito na si DJ Jelly Au, hinihintay tuloy ng mga netizens kung ano ang reaction dito ni Carla Estrada. Nagkaroon ng patutsadahan noon si Carla at itong si DJ Jelly na muntik nang umabot sa demandahan. Pero biglang sumambulat itong balitang bugbugan kaya hinihintay kung ano ang reaksyon dito ni Carla Estrada. Kahapon ay nagpost si Carla sa kanyang TikTok account habang nagpapa-facial ito at sinasabayan niya ito ng kantang Do You Miss Me ni Jocelyn Enriquez. Meron pa siyang TikTok post na kinakanta naman niya ang kanta ni Nicki Minaj na Itty Bitty Piggy na kung saan may linyang I win, you lose, end of quote, at sinabayan pa niya ng tawa. Kaya tuloy nagre-react ang mga netizens na tila nagpaparinig na ito sa dating boyfriend at doon sa nabugbog na si DJ Jelly. Parang tuwang-tuwa pa sila dahil ganti na raw ito ni Carla sa ginawa ng dating boyfriend at sa kasalukuyang fiancé na si DJ Jelly Au. Kahapon ay dumulog na sa NBI si DJ Jelly Au para formal na magsampa ng reklamo sa boyfriend niya si Jam Ignacio na nambugbog di umano sa kanya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. At meron ngang hinuli. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Hindi sa report ni Morley, sa report ni Sherwin Alvaro. Sherwin, sino yung nahuli mo, Sherwin? Yes, ako Kuya Angel, bago natin na pangilala yung ating winner, eto muna, dahil dito sa harap ng Juan Sumulong Elementary School ay talagang big deal sa mga estudyante yung pagbili ng ireregalo nila na mga bulaklak ngayong araw ng mga puso. Eto, pakita ko lang sa Kuya Angel, yung mga crochet na mga flowers, ito talagang ginawa ng isang buwan mo itong ginawa? Ano po? Isang buwan po. Isang buwan mong ginensilyo itong mga to. Mga crochet. Mga crochet. Kala mo ito ang bulaklak. Tignan mo, crochet yan. Magkano yan ganyan, Sherwin? Magkano yan? Magkano yung ganito? 400 po ganyan. 400? Ito mga malaking tulip na yan, nakabuka. Sherwin? Nakabuke. Sherwin. 400. Oo, pagka nakabuke 400. Sherwin? Ako yung Angel. Bilangin ko lang, ilan yung mga girls dyan? 1, 2, 3, 4. Okay. Wag mo silang bilhan. Bibili ng kusa yung mga yan. Hayaan mo sila. Pero pinakamura, alam mo kung magkano? 10 piso. 10 piso balloon na flower. Yan, pwede yan, 10 piso?
I'll take 10 piso lang yan. Tapos yung mga ganito, 3 for 100. Mga, ano tawag ito? Passiwire po. Passiwire. Yan, mga passiwire naman yung ginawang parang bulaklak. Ilagay sa bouquet at pwedeng ibenta ng magkano isa? 35 po. 35 ang isa, tapos 3, 100. Yan, no? Yan, Ang daming nagninegosyo ngayon, ha? Sa mga, ito, bulaklak. Tignan mo naman yung mga bata. Tignan mo, maganda mayaw na mamili na bulaklak kayo. Para kay teacher, kay ma'am. Teacher. Sa kanilang mga teacher, sa kanilang mga crush. Tapos? Dahil ngayon, araw daw ng patay. Araw ng patay. Patay na patay sa'yo. Patay sa'yo. Ayan. Patay na patay sa'yo. Bukas may sideline ng mga teacher. Sherwin, ano na po, Aiden? bukas may sideline ng mga teacher. Ano? Flower shop. Flower shop, pwede. Pero, eto sa tindahan na to, malakas ang nakikinig ng ating series. Sige mo, kanyan ng kanilang radyo. Ha? May pangalan na po? Remedios Carino po. Ay, Remedios, palagi ka nakasuni sa D-Series. Opo. Kaya ba nagtitinda rin ng bulaklak o ano? Hindi po, tindahan lang po. Tindahan lang ng almusala, no? At sino pa rin yung announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos! At syempre, hindi lang yan. Meron pa kasama yun na dahil Valentine's Day, mahal na mahal ka namin. Dahil mahal na mahal niyo si Kuya Angel. Happy Valentine's Day to DZRH Grocery! Thank you po sa DZRH. Walang anuman. Thank you. Hindi mo inaasahan na. Hindi ko po inaasahan na pupunta po kayo dito. Pero lagi po ako nakikinig sa inyo. Umaasa kayo na mananalo din minsan. Opo, hindi nga po eh. Hindi ko po alam eh. Ayan, swerte ho talaga. Mananalo ako ng ganito. At last day na pala nila dito sa lugar dahil bukas i-demolish itong lugar nyo. Opo. Ay, ganun? Yan sa Midaang Aragon, Santa Cruz. Oo. Hihingi po kami ng tulong sa City Hall na para kahit pa paano po ma-extend ang pagtiran po namin dito hanggang matapos ang bakasyon. Oo. Para sa mga nag-aaral ng mga bata. Oo. Ako, yun. Pag-uusap din natin kay Mayor Rani. Sana po, matulungan po kami ni Mayor Hani na medyo magtagal-tagal pa po matapos ang school year ng mga bata. Okay. O yan, nakikinig sa atin. At alam naman natin ang araw ng mga puso ngayon. Sana pagbigyan ka na, Honey, my love, so sweet. O yan, hinarana ka na, Mayor. So magagawa natin. Sa mga nais mo, sa 1,000 pesos, sakit umutong sa DZRH. Baka na susunod natin winner sa DZRH, bagong taon, bagong lakas from Mars number 6. Sherwin Batao Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magandang umaga sa mga taga-Magpet, North Cotabato at sa mga nakatutok sa atin dyan sa Dallas, Texas. Ganyan din sa Port Dickson, dyan po sa Malaysia. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo! Ay, baka kayo nandyan ho sa paligid ho ng Binangonan, Rizal. Check po ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse ho yan na may balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para sa karagdagan detalye. Yung ba yung tipong pagkagising ho ninyo, gusto nyo ng malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin? Yan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. ACS Balita, susunod na in just a while. Number 1.